Ang mga direwolf, na may pangalang siyentipiko na Enocondirus, ay gumala sa mga lupain ng Amerika sa loob ng hindi bababa sa 250,000 taon bago sila tuluyang nawala. Mga 12,500 hanggang 13,000 taon na ang nakaraan. Mas malaki sila kaysa sa mga modernong kulay abong lobo o gray wolves, may mas malapad na ulo, mas makapal na balahibo, at malalakas na panga na angkop sa pangangaso ng malalaking halamang hayop tulad ng kabayo, bison, at kamelyo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa henetika na ang mga direwolf ay humiwalay mula sa ibang uri ng mga aso o kanid sa pagitan ng 3,5 hanggang 2,5 milyong taon na ang nakalipas. Bunga ng paghahalo-halo ng sinaunang linya ng mga kanid. Nakatuon sila sa pangangaso ng malalaking biktima, na naging sanhi ng kanilang pagiging vulnerable sa mga pagbabagong pangkapaligiran noong pagtatapos ng huling panahon ng Yelo o Ice Age. Ang pagkawala ng maraming malalaking halamang hayop ay maaaring naging pangunahing dahilan ng kanilang pagkalipol. Hindi tulad ng mga gray wolf, ang direwolf ay kulang sa kakayahang umangkop sa iba't ibang uri ng pagkain o makipagsanib sa ibang malapit na uri upang makabuo ng bagong katangian. Madalas ipakita sa popular na kultura ang mga direwolf bilang mga mandaragit sa Arctic na kahalintulad ng gray wolf. Subalit, batay sa mga fossil, makikita na mas karaniwan silang nanirahan sa mga lugar na may katamtamang lamig hanggang tropikal na klima sa mga bahagi ng Amerika. Ang mga bagong tuklas sa larangan ng sinaunang DNA ay nagbigay linaw sa natatanging henetika ng direwolf. Taliwas sa mga naunang akala na malapit silang kamag-anak ng gray wolf, napatunayan na ang direwolf ay malayong kaanak ng mga modernong kanid tulad ng gray wolf o jackal. Tanging 99.5% lang ng kanilang DNA ang kapareho ng gray wolf, na nagpapakita ng malayong ugnayang ebolusyonaryo. Posibleng epekto ng pagbabalik ng direwolf, kung muling maibabalik ang direwolf, sa pamamagitan ng reintroduksyon o genetic engineering, maaaring magkaroon ito ng malaking epekto sa mga makabagong ekosistema, tulad ng gray wolf. Maaari silang gumanap bilang mga nangungunang mandaragit o apex predators na makakaapekto sa populasyon at kilos ng kanilang mga biktima. Maaaring bumaba ang labis na pagkapastol ng mga halamang hayop gaya ng elk at usa na magpapahintulot sa pagbangon ng mga halaman gaya ng willow at aspen. Sa ganitong paraan, maaaring makinabang ang ibang mga hayop gaya ng mga ibon, beaver, at isda dahil sa muling pag-usbong ng mga habitat sa tabing ilog. Bilang mga hypercarnivore na dalubhasa sa paghabol sa malalaking biktima, makakatulong ang direwolf sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mandaragit at biktima. Sa pamamagitan ng pagpuksa sa mga may sakit o mahihinang hayop, maaari nilang palakasin ang kalusugan at pagkakaiba-iba ng populasyon ng halamang hayop. Maaari din nilang pigilan ang pagdami ng mas maliliit na mandaragit tulad ng mga coyote, na maaaring magdulot ng mas mataas na antas ng kaligtasan para sa mga batang pronghorn at maliliit na mamal, pakinabang sa ekonomiya. Napatunayan na ang mga nangungunang mandaragit gaya ng gray wolf ay nakakaakit ng mga turista. Kung maibabalik ang direwolf, maaari itong magdulot ng kita para sa mga rehiyon kung saan sila muling ipakikilala, tulad ng naging epekto ng gray wolf sa Yellowstone National Park. Ano ang magiging epekto ng pagbabalik ng direwolf sa tao? Maaaring magdulot ng panganib sa mga alagang hayop at pamayanan ang direwolf dahil sa laki at likas na pagiging mandaragit nito, na maihahambing sa mga alitan sa pagitan ng tao at gray wolf. Impluwensyang gawa ng tao. Sa mga lugar na matindi ang binago ng tao, maaaring maging limitado o mabago ang epekto ng direwolf sa ekolohiya. Ang pangangaso at pagbabago sa tirahan ay maaaring maging hadlang sa kanilang kakayahang makabuo ng sariling teritoryo at magpatupad ng likas na trophic cascades. Hindi tiyak na dynamics ng ekosistema. Ang mga direwolf ay akma sa mga ekosistemang pinangungunahan ng mga megafauna na ngayoy wala na. Ang kanilang pagbabalik ay maaaring makasira sa kasalukuyang ekosistema kung hindi sapat ang mga hayop na makasasapat sa kanilang pangangailangan sa pagkain, mga etikal na issue. Ang paggamit ng genetic engineering upang muling buhayin ang direwolf ay nagbubukas ng mga katanungan sa etika tungkol sa panghihimasok sa likas na pagkakasunod-sunod at posibleng di inaasahang epekto nito sa mga ekosistema. Hypercarnivore. Ang dieta nila ay binubuo ng hindi bababa sa 70% karne, kumpara sa gray wolf na may mas malawak na pagkain kinokonsumo. Sukat ng biktima. Pangunahing hinuhuli ng direwolf ang mga halamang hayop tulad ng kabayo, bison, kamelyo, at maging mastodon, mga hayop na may timbang mula 600 hanggang 1,300 libra. Kabaliktaran ito ng gray wolf na mas karaniwang humahabol sa mas maliliit na hayop tulad ng usa at pagdurob ng buto. Mayroon silang bilugang mga pangil at kagat na mas malakas ng 29% kaysa sa gray wolf.
Kaya nilang durugin ang buto upang makuha ang masustansyang utak ng buto, isang kakayahang di gaanong taglay ng gray wolf. Pangangalap, mas umaasa ang direwolf sa pagkalkal ng bangkay o scavenging, lalo na sa panahon ng kakapusan ng pagkain. Batay sa mga fossil na may mga sirang ngipin, mas iniangkop ang katawan ng direwolf para sa lakas kaysa sa bilis. Kaya mas madali para sa kanila ang manghuli ng mababagal na halamang hayop. Sa kabilang banda, mas madaling makaangkop ang gray wolf sa iba't ibang uri ng biktima, mabilis man o mabagal. Ang mga direwolf ay malamang na nanghuhuli bilang isang grupo, katulad ng mga modernong abong lobo o Canis lupus. Ang mga lugar ng fossil gaya ng La Brea tar pits ay nagpapakita ng maraming individual na natagpuan na magkakasama na nagpapahiwatig ng asal na panlipunan o pangkatang pamumuhay. Ang mga direwolf ay mas matipuno at mas matibay ang katawan kumpara sa mga modernong lobo. Ang kanilang mas maikling mga paa at mas matipuno ang pangangatawan ay nagpapahiwatig na mas umaasa sila sa lakas at pananambang kaysa sa mahabang habulan. Maaaring nagdulot ito ng mas matinding kompetisyon sa ibang malalaking mandaragit gaya ng mga saber-toothed cat at mga Amerikanong leon. Ang lakas ng kagat ng direwolf ay tinatayang mas malakas kaysa sa mga modernong abong lobo na tumutulong sa kanila upang mapabagsak ang malalaking biktima at mabali ang mga buto upang makuha ang utak sa loob. Ang kanilang mga ngipin ay nagpapakita ng matinding pagkasuot na nagpapahiwatig na madalas silang umangat-ngat ng buto, marahil dahil sa pagiging scavenger o dahil kinakain nila ang buong bangkay. Ang kanilang bungo ay mas malapad at mas mabigat kumpara sa mga modernong lobo na nagbibigay ng mas malaking espasyo para sa pagkakabit ng mas malalakas na kalamnan, kaya't mas malakas ang kanilang kagat. Dahil dito, mas mukhang mabigat o mas malaki ang ulo nila at hindi kasing streamlined ng ulo ng mga modernong lobo. Namuhay ang mga direwolf noong panahong Pleistocene na kinabibilangan ng malamig na klima ng Ice Age. Upang mabuhay sa mga malamig na rehiyon, malamang na nagkaroon sila ng makapal at siksik na balahibo, katulad ng sa mga modernong abong lobo at iba pang hayop noong panahon ng yelo, gaya ng mga mammoth at saber-toothed cat. Hindi tiyak ang kulay ng kanilang balahibo, ngunit pinaniniwala ang may kulay lupa ito upang magsilbing panakip o panggaya sa kapaligiran sa mga damuhan, kagubatan, at nyebeng lugar. Tulad ng mga modernong lobo, maaaring nagbabago ang kapal ng kanilang balahibo depende sa panahon, mas makapal kapag taglamig at mas manipis kapag mainit. Natagpuan ang mga fossil ng direwolf sa buong Hilaga at Timog Amerika na nagpapahiwatig na sila ay nanirahan sa iba't ibang uri ng kapaligiran mula sa malamig na tundra hanggang sa mas maiinit na kapatagan, kaya't maaaring nag-iba rin ang kanilang balahibo batay sa lokal na klima. Ang mga direwolf ay kabilang sa mga nangungunang mandaragit noong kanilang panahon sa huling bahagi ng Pleistocene, ngunit ibinahagi nila ang kapaligiran sa iba pang makapangyarihang mga hayop na kumakain ng karne, na nagresulta sa kompetisyon at paghahati ng papel sa ekosistema, kilala sa kanilang mahahaba at kurbadong pangil. Mas espesyalisado sa pag-ambus ng malalaking biktima gamit ang malalakas na harapang paa. Isa sa pinakamalalaking pusa na kailanmay nabuhay. Isang dambuhala at agresibong omnivore na may mahahabang paa at matalas na pang-amoy. Mas maliit at mas mabilis, maaaring nanaig ang mga direwolf sa lakas ngunit hindi sa bilis.